good morning! It's our first day here in Kazakhstan. Magwa 1 PM na. Ngayon lang ako nakalabas. Actually, maaga naman ako nagising 8 AM. Pero gusto ko lang talaga ng chill day ngayon kasi sobrang pagod na pagod ako sa biyahe kahapon. So, here's my neighborhood here in Kazakhstan. Merong playground dyan na malaki. Pupunta ako ng Green Bazaar ngayon and Ascension Cathedral. Pero kakain muna ako and nakita ko kasi kagabi may malapit na nabat dito. So, magnanabat na lang din muna ako. Isa yan sa mga must try when you are visiting Almaty or Kazakhstan. Yeah, since may malapit, itry na natin siya. Actually, na-underestimate ko yung mga distance ng mga attractions dito sa accommodation ko. Kasi akala ko malapit lang dito yung Green Bazaar and Ascension Cathedral based sa map. Yung pala, ang lalaki kasi ng mga kalsada nila. So parang 33-minute walk from here pag winok ko. So siguro kain muna ako para kahit mag-walk ako papuntang Green Bazaar, at least nakakain na ako. Hindi ko pa alam kung anong gagawin ko after ng Green Bazaar at ng Ascension Cathedral. Pero kasi half day na ngayon so I need to go to supermarket para bumili ng shampoo, hair wax, ano pa ba? Kasi mukhang walang supply, mukhang hindi magre-refill ng supply dun sa accommodation ko. So, I need to buy yung shampoo nila doon sa Shea lang. Tapos hindi pumupula sa buhok ko. So, yeah, kailangan ko din talaga mag-grocery. Siguro yun yung natin, day ender sa supermarket. May nakita akong fruit store dito. Excited ako mag-try ng fruits kasi yan sa mga gusto kong ginagawa pag nagpupunta sa ibang bansa or sa mga ibang city. Mag-try ng mga local fruits. Dito sa Almaty, sobrang dami nilang mga iba-ibang fruits. Kaka-start pa lang kasi ng spring ngayon, so hindi ko alam kung marami na bang in season na fruits. Ay, may bus stop dito. Pero kung nadaanan na park ko, malapit lang siya sa accommodation ko. Yun yung maganda dito sa Almaty. They are, based dun sa mga napanood ko mga vlog marami silang mga parks. Talagang naglaan talaga sila ng mga spaces for parks. Hindi ko alam kung mall to. Abilay Khan Plaza. Malapit yung nabat. Pagtawid ko dito, alam mo, ang daling i-underestimate ng mga distance dito. Kasi pag nakita mo sa mapa, sasabihin mo 3 blocks lang. Pero yung mga blocks nila, ang lalaki kasi. So yung 3 blocks lang or 3 kanto lang away, ang layo pala niya. I'm here na. Ito na yung nabat. And 24/7 pala siya. I'm not sure kung lahat ng nabat 24/7, pero yeah, this one na malapit sa accommodation ko is 24/7. Let's see. Yeah, just one person. Okay, thank you. May English menu naman pala. Parang gusto ko nang i-try mag-plov. Nag-order ako ng pilaf or plov, and in-order ko yung festive, which is yun yung merong course meat, merong eggs, mas marami siyang sahog, so mas marami siyang meat. Tapos small portion lang yung in-order ko. Tapos umorder din ako ng manti, which is steamed dumplings. Alam niyo ba to? Hindi to sombrero, hindi to sinusuot sa ulo Pinangko-cover to ng tea para hindi lumamig yung tea. So pag meron kayong mga umorder kayo ng tea, naka-pot siya, tapos i-cover nyo siya nito. Bigay sila nito, nakalimutan ko yung tawag dito, pero para siyang fermented na milk. Sabi niya cow's milk daw to. Try natin. It's not bad. Akala ko hindi ko siya magugustuhan. Maalat-alat siya, na may konting asin. It's not bad. Parang may pagka-yogurt drink pero lamang yung alat. Ito parang fried dough siya. Parang donut.
Ang sarap nito. Nakita ko yung iba sinasawsaw to sa sour cream. Ngayon natin sawsaw ito. Sarap. Okay, let's try. Oily siya. Mmm. Manamis-namis. Oh my god, ngayon alam ko na kung bakit ang dami may gusto ng plov. Ang sarap pala niya. So, may mga pieces ng beef. Tapos ito yung horse meat. May dalawang horse meat. And then may mga quail eggs. Marami siyang carrots and marami siyang raisins. So yun yung nagbibigay ng tamis. Tapos meron pang hindi ko alam kung yellow bell pepper ito. I'm not sure. Pero masarap pala talaga siya. May nalalasahan akong familiar na spice. Alam ko anong spice yun. Try naman natin tong manti. Try muna natin siya na wala nung dipping sauce. Beef siguro siya. Ang oily din niya. Parang purong meat lang yung laman niya. Pero masarap, lasang dumpling. Kasi dumpling siya, malamang. Hindi, masarap siya. Peppery. Ito parang chili sauce na may herbs. Ang sarap. Mamantika lang. Try na natin tong horse meat. Oh my god, yung taba parang ano siya. Nag-melt na lang siya sa bibig ko. Masarap siya. Parang ordinary meat lang, beef, ganun. Hindi ko lang talaga kaya. May natira pa akong isang manti. Tapos yung complimentary bread ko, ang dami pa. Hindi ko alam kung pwedeng i-take out to kasi ang sarap ng bread. Pwede ko siya kainin sa bahay or pag nagkape-kape ako. Overall, masarap siya pero may tendency na akaumay kasi sobrang mamantika yung mga pagkain nila. As in, masasebo talaga. Pero masarap siya and it's worth trying. Ito lang talaga yung downside ng pag solo ka, wala kang ka-share. So feeling ko na umay din ako kasi wala akong ka-share. Also, yung itong in-order ko, pwede na itong for two eh. So kung meron akong kasama, meron akong ka-share, we could have ordered something else pa or pwedeng after nito, pwede pa kaming mag-try ng iba. Yay! Nakapag-take out ako na ito. Meron akong pang coffee and pang snack. Sarap niya eh. Ganda rin ng CR ng Navat. Okay, tapos na tayong kumain and pupunta tayo ng Ascension Cathedral. Yun na muna yung unahin ko kasi tinignan ko naman sa Google si Green Bazaar, 7 PM magsasara. So ngayon is 2:20 PM and 20-minute walk ang Ascension Cathedral from here. Yeah, let's walk since kakakain lang natin. Nag-enjoy naman ako sa Navat. Hopefully makapag-try ako ng ibang plov kasi nga may mga nagsasabi na parang hindi pa daw yun yung masarap. Next time, magta-try ko naman yung Besh Barmak. Kasi isa din yun sa mga must-try na food here in Almaty or in Kazakhstan. Hindi ganun kalamig, pero hindi naman mainit. Pwede na walang cover, wala nitong outer. Pero manipis lang naman to. Right now, parang Baguio. School tong tinadaanan ko right now. School siya and ito yung mga bagets. Academy. Hi, mga students of Almaty. Hi. Not yet, but I'm planning to upload it on YouTube. I don't have channel yet.
From Philippines. Yeah. For-friendly talaga nila. Nung sinabi kong Philippines, tinawag ulit nila ako kasi medyo nakalayo na ako. Bro, sabi nga nun, bro. Manila? Sabi niya ganun. Sabi ko, yeah. Tapos gumanon sila. I wonder, paano gamitin to? Gusto ko magganto one of these days. Bolt. May kanya-kanyang brand. Bolt to, which is parang Uber din yun eh. Tapos may nakita ko doon na parang may Yandex, which is meron akong app nung Yandex. Feeling ko pwede ko siyang gamitin via dun sa app. Isa-search ko yan. Gusto ko magganyan one of these days. Hopefully matry natin siya. Yeah. Alam ko to. Nakita ko to sa vlog ni Marvin. Itong part na to. Yan. Si Marvin, sama ko nagpunta siya dito. Ay okay, ito na yung Arbat. Yeah, so malapit lang pala talaga yung accommodation ko sa Arbat. Ayan yung Arbat, pero hindi muna tayo dyan today. Maybe later, kung may time pa. Ascension Cathedral muna tayo. And we have so many days here. 9 days? 10 days? 11 days? Hindi ko sure. Nadaanan ko tong Arasan. Andito lang din pala siya sa malapit sa Panpilov Park. Arasan is parang ano nila, sikat na parang onsen. Spa siya. So parang onsen, pwede ka magpamassage dyan. Tapos basta full service spa. May sauna. Hopefully matry ko rin siya. Andito na tayo ngayon sa Panpilov Park and nakikita ko na yung Ascension Cathedral. Ang ganda niya. Nandito pala ako sa side. Ito pa pala yung main na ano. Ito pala yung front. And actually hinahanap ko bakit wala yung mga kalapati. Yung pala nandito pala sila. Lahat na. Nasa likuran ko si Panpilov, Ivan Panpilov. Meron pa siyang middle name pero ang hirap kasing i-pronounce. So, Ivan Panpilov na lang. Hula ko lang si Ivan Panpilov yan na. Kasi Panpilov Park to. So, kanino pa bang rebulto yung ilalagay na legend kundi kay Ivan Panpilov. So, si Ivan Panpilov was a general, pinagtanggol ng USSR during war. Uso rin pala sa kanila yung mga nagpa-practice ng sayaw in public places. I'm walking na. Pupunta na ako sa Green Bazaar and it's 600 meters from here sa Panpilov Park. So yeah, sinusundan ko lang sa Google Maps. Ang ganda nito. Nakita ko rin to sa vlog ni Marvin sa Mako eh. I'm not sure kung restaurant siya. Ayun, may CR. Ito pala, may toilet pala dito. Magto-toilet na ako before ako mag-start mag-walk. Sobrang lapit lang pala ni Green Bazaar sa Panpilov Park. So nakikita ko na siya from here. I'm not sure kung makikita sa camera pero ayun siya, sa dulo. Sa dulo ng street na to, nandito na yung Green Bazaar. 4:35 PM pa lang pero alam mo yung alas 6 feels na. Parang paggabi na. Nandito na ako sa Green Bazaar. Hinahanap ko na lang yung entrance. Parang ginagawa siya. Parang nire-renovate.
Ang gaganda ng mga gulay nila, tsaka ng ano. Ito fruits, oh. Merong ponka na 800 tenge. Ayun. Magtingin pa tayo ng mga fruits. Siguro mag-uwi ako ng fruits. Yeah, ginagawa pala ang ano. Hello. Hello. Hi. How are you? Assalamu alaikum. Assalamualaikum. Ah, gusto ko itong matry. Pomegranate. So, қайта көресің. Are these cakes? Malaki pa yung Green Bazaar. It's more than just what we see online. Ang dami nilang fruits. Thank you. Hindi ko alam yung price nung each pero nasa 5,000 plus siya. Parang almost 5,500 kasi sinukulian ako ng 500 and some coins. So, parang nasa 5,500 tenge. Ang pait ng flat white, grabe. By the way, nandito ko sa
Bowler Coffee Roaster. Dito yan sa loob ng Green Bazaar. Sarap nito. Ang daming chocolate. Tapos may nuts. Oh. Itlog ng fish. Itlog ng fish. I'm done na for the day. Pwede na akong umuwi. Pag pupunta kayo ng Green Bazaar and balak nyo talagang mamili, punta kayo sa labas, yung mga nakabangkay-bangketa, or dito sa underground. Parang dito yung more on local and makikita nyo talaga na may price yung mga tinda. Unlike dun sa yung sikat na part na lagi nyong nakikita sa mga vlog. More on parang, I don't wanna say tourist trap, pero more on target market kasi talaga nila doon yung mga turista. So yung price doon iba. And pwede rin naiiba-iba yung price doon. Doon kasi walang nakalagay na specific na price. Dito may mga nakalagay. So alam mo talaga magkano yung bibilin mo. Ito yung sinasabi ko na nasa labas na part. So parang bangketa style siya. So more on local market talaga siya. Ito rin, this one din, ito naman ay nasa ground floor pero nasa kabilang building. So yung Green Bazaar merong dalawang building. Ito yung more on local siya. And then yung other building is yung famous sa mga tourists. So itong building na to, coming from Panpilov Park, itong entrance na to, yan yung more on pang local siya. Tapos yung other building is nasa kabilang side. Yun yung part na sikat sa mga turista. Okay, so sa 2GIS, mas ginagamit na map dito for navigation. 2GIS yung app. 20 minutes lang from Green Bazaar. Accommodation ko. Kanina kasi nung chinek ko from accommodation ko going here sa Google Maps, medyo malayo siya. Parang 2 point something kilometers siya. Tapos 30 plus minutes. Parang hindi accurate sa Google Maps. Pero very useful pa rin naman si Google Maps dito. Medyo mahirap lang maghanap ng mga establishments here kasi nga iba yung salita. Grabe, according to 2GIS map, isang street lang siya. Same street lang yung accommodation ko. Medyo malayong walk lang, 20 minutes. Pero I don't mind. Malamig na. Ngayon ay 6 PM. Sarap na maglakad. Sikat tong Degerman na to. Degerman. Maraming gantong store. Meron pang isa oh. Degerman pala, Degerman. Ito Degerman Express. Ano kaya mainly sinaserve nila dito? Pero this one parang pastry. Let's check. Itong Degerman Express. Parang more on pastry. Kita ko yung yung Almaty Central Mosque. Malapit lang pala siya sa Green Bazaar. That's also in my itinerary pero hindi ko naman napupuntahan ngayon since 6 PM na. Pero yeah, so tandaan nyo na si Almaty Central Mosque is malapit lang din sa Green Bazaar. So if super tight kayo sa araw, pwede nyo gawin si
Ascension Cathedral, Green Bazaar, Almaty Central Mosque. Narinig niyo ba? Grabe, ang daming ibon. Wait lang, tatawid tayo. May nakita na naman akong 24/7 na restaurant dito. Meron ditong Magnum Express. Ayun no. Magnum Express. Pag nakakita kayo ng Magnum, ano yan? Parang grocery supermarket. Pero ito kasi Magnum Express, so parang maliit lang siya. Ito yung Novotel dito sa Almali. By the way, Almali is a district dito sa Almaty. So if you search kung ano ang central ng Almaty, lalabas ang meron dalawang results. Almali and merong something else. Pero yung isa, parang central siya for business. So kung mga business trips, doon usually nag-stay. Pero pag yung mga turista talaga na for leisure travel, dito sa Almali ang district na perfect na pagstayan. And ang Almali malaki pa siya. So ang central ng Almali is yung Arbat Street or Arbat Shopping Street or Arbat Walking Street, ganon. If you're gonna find accommodation, I recommend na i-focus nyo yung paghahanap sa Arbat area. So dito, ito yung Novotel. If you've watched si Marvin Samako, dito siya tumuloy, dito sa AQ Suites, katabi ng Novotel. Nandito lang yun eh. And then si JM Bangkisyo, malapit lang din dito yung tinulayan niya. Kasi nga, ito talaga yung strategic na area for tourists. Lumabas ulit ako kahit alas 9 na ng gabi. Nakapagpahinga na ako and medyo masakit pa rin yung ulo ko. Feeling ko dahil sa sobrang walang tulog. Ay, 9:26 PM na pala. So, I'm walking towards Arbat Street and titingnan ko kung buhay pa rin siya, kung may buhay pa rin sa Arbat Street ng ganitong oras. I would describe Arbat area na parang BGC nila. Parang yun yung nila, BGC High Street, ganun. Feeling ko at this hour, wala na akong mapupuntahan or wala na akong makikita na grocery. Except dun sa supermarket na pinuntahan ko rin kaninang madaling araw. Yung kapitbahay ko, 24/7 siya. But, feeling ko kasi mas mahal sa mga 24/7 na grocery. Pero ang wala akong choice. Unless merong late night na Magnum. Pero pag wala akong choice, pupunta ako dun para makabili ako ng shampoo ko and other personal supply. First time kong dadaan dito sa street na to. Which is yung likuran ng... Oh, may daan din pala dun. Pinaikot pa ako nung Google Maps. Yan yung accommodation ko. So may labasan din pala dito. Ito na pala yung Arbat Street, as in nasa likuran lang siya nung accommodation ko. Isang mahabang stretch to ng street. Siguro banda dun pa yung area ng mga concentration ng mga establishments like mga shops and restaurants. Ang dami dito mga bread store. Actually yung bread na nabili ko kagabi sa 24-hour na supermarket, ang sarap din nun. I'm a bread person pa naman. So sa mga hindi nakakakilala sa akin, ito yung mga kakilala ko, alam na nila to. Madaming beses ko na sinabi na mabubuhay talaga ako ng walang kanin, pero hindi ako mabubuhay ng walang tinapay. Feeling ko talaga yung past life ko, galing akong France. Feeling ko taga France ako. Marami pa rin mga nakatambay. And marami pa rin tao, 9:34 PM. Ayan, so yung Arbat Street, isang mahabang street siya, pero nandito na ako ngayon sa part ng Arbat Street na main ganap area. And as you can see, ang daming tao. Ayan, so maraming restaurant, meron ulit Degerman here. Isa sa mapapansin nyo dito, maraming mga donor restaurants. Donor. So, probably iyon ang kakainin ko tonight. Donor. And ginugol ko kung ano yung the best Donor. dito sa Almaty. Ang lumabas na result is Ata. And sinearch ko from here, merong 800 meters away na Ata. So, hopefully, maabutan ko pa siya. Ang daming tao. Ayan, may Magnum. Parang mini mall to.
May Starbucks. May mga nag-ano, busking. Ang daming tao. Buti na lang napapasao dito. And yung mga tao dito, hindi yan mga turista. Most of them are mga locals. So, this is the best way to experience yung local vibe and yung mga local ganap. Ay. Itong Tirol na to, nakita ko rin to sa may nakita kong vlog na kumain dito sa Tirol. It's a restaurant pero parang medyo high-end restaurant siya. Merong CU. May Miniso dun. So by the way, yung Kazakhstan, meron silang long-standing good relationship with mga Koreans kasi nung 1940s during war, maraming Koreans ang dito nag-move for safety. So up to now, marami pa ring mga Koreans na dito nakatira kaya marami kayong makikita ditong mga Korean stores, Korean restaurants, mga convenience stores na Koreans. Marami ditong foreign brands, Burger King, merong KFC, merong Starbucks, merong Wendy's. I'm on my way na to Ata. Donner. Ginugol ko naman, it's open 24/7 and let's see if masarap talaga siya. Aside from Ata, meron akong nakitang content creator sa TikTok na nag-recommend ng, sabi niya, for her, it's the best Donner. na nakain niya dito sa Almaty. Tapos tinanong ko siya, have you tried other Donner. shops for you to say na yan yung the best? And sabi niya yes daw. So yun, hahanapin ko yun kung merong malapit or kung nasan siya, kung meron ba siya maraming branch or what. Yeah, but let's go to Ata Donner. for now. Let's try the best Donner. in Almaty. Alam nyo, napansin ko dito sa Google Maps, hindi accurate yung minutes nung walk. Like pag sinabi niyang 8-minute walk lang, 6-minute walk lang, pero hindi. Actually, nakita ko na rin to sa isang vlog. I forgot kung sinong vlogger. I think si JM Banquisho na nag-walk siya kasi sinabi ni Google Maps gantong minutes lang siya. Pero mas matagal dan dun sa actual na nakita niya dun sa Google Maps. Which is, in my experience, parang ganun din. Kahit nasabihin ni Google Maps na 6-minute walk, 8-minute walk, malayo-layo pa rin siya. So ito, sabi ni Google Maps, 4-minute remaining. Pero based sa map, mukhang malayo pa siya eh. May nadaanan na akong ganito oh. Sabi sa Google Map, ano siya? Academic Theater. State Academic Theater. So it's called G. Musrepov State Academic Theater. And then katapat niya is a park which is called Amangeldi Imanov Park. Ayun o. Tapos yung monument na yan is Amangeldi Batir Monument. Yeah. Nice to know. Super daming park. Park everywhere. Tapos parang yung kabilang side park din yun. Nakapag-order na ako ng Donner. chicken lang yung in-order ko kasi super kain ako ng beef kanina and horse meat. Pati yung manti, beef ata yung manti na kinain ko kanina. Umorder ako ng Fanta. Parang 70 plus pesos to. Tapos yung Donner. parang nasa 280 plus. And small lang yung pinili ko. Pero based kasi sa mga napanood kong vlog, yung Donner. dito kahit maliit, kahit small lang, malaki na siya.
And besides, it's late na. Feeling ko hindi ko mauubos yung malaki. Medyo struggle lang talagang umorder. Kasi hirap talaga sila mag-English. Pero kaya naman. So far, hindi pa ako nagta-translate and nakakaraos naman. This is it. Sabi ko na nga ba, laki pa rin niya oh. This is said to be the best Donner. here in Kazakhstan. Mm. Sarap nga niya. Ang sarap ng dressing. Ma-meat din siya. Parang roast chicken yung nilagay nila. Masarap. Meron green chilies. Ay, yung sarap ng pickled na sili. Sarap. Tapos na akong kumain ng Donner. and uuwi na ako. 11 PM na. I hope na makatulog ako ng maaga. So yeah, I'm 12 minutes away by foot dito sa pauwi. Anyway, wala naman na akong ibang gagawin kundi uuwi. And pag may nadaanan ako na convenience store or grocery, bibili lang ako ng mga kailangan kong supplies. And yeah, that's it for today. Thank you so much for being with me in this video, and I hope you appreciate and I hope you like this video. If you do, please give it a thumbs up and subscribe sa aking channel para naman ma-inspire akong gumawa pa ng mga marami pang videos like this. So again, my name is Wixon and see you tomorrow. Bye!